Pag-urapan din lang po. Salamat. At ngayon naman po, sa pagkakataon nito ay nagsisimula naman ang dalawang bahagi ng gawain. Kami ay nalulungkot at nagagalit sa nangyari kay Baby Jonah at kay Andrew. Mula po sa sektor ng kalusugan na nire-represent ko ngayon sa National Health Action for Human Rights at ng Health Alliance for Democracy. Kami pong mga nasa sektor ng kalusugan ay nakakaunawa at nakikiramay sa nangyari kay Andrea. Ito po ay hindi dapat nangyayari. Dahil ang kalusugan ay isang patayang karapatan ng mamamayan ng sinuman na kapiit ka o hindi. Lalo-lalo na ng mga kababaihan na napaka-vulnerable, lalo-lalo na sa panahon ng pagbubuntis. Ang pagbubuntis ay hindi sakit. Ngunit ginagawa ng vulnerable ang katawan ng isang babae dahil may mga changes sa kanyang katawan na kailangan mag-adjust. Lalo-lalo na ang nagbubuntis ng panganay. Nagkakulit si Andrea, siya ay 7 months pregnant. At patungo siya sa kanyang doktor dahil nakakaranas na siya ng mga premature contractions. Despite that, ipiniit pa rin siya at wala namang ebidensya sa kanyang pagkaka-aresto. At doon pa lang, sinasabi na niya na siya ay nahihirapan sa kanyang pagbubuntis. Natignan po siya ng aming mga doktor. At ang mga doktor namin ay talagang nagbigay na ng suggestions na kailangan siyang matignan sa isang ospital. Kailangan magawa ng mga test na nararapat para matignan kung bakit siya nagkakaroon na ng mga premature contractions. Despite the recommendations of our doctors, hindi sapat at hindi angkop ang servisyong medikal na ibinigay sa kanya sa NBI at sa Kampanguluan. Mula ng pagkakatiis ni Andrea, ay sinikap namin mailabas siya by virtue of medical certificates that she requires further evaluation and management in a proper setting, which is a hospital. Ang tagal po ng proseso. Alam naman natin ang pagpapabalik-balik ng mga papeles at ang mga requisitos na hindi mo maintindihan kung bakit ito ay nare-require sa ganitong sitwasyon. Ito na po nag-labor si Andrea to May 15. Despite the court order, hindi pa rin po kumilos na agad-agad ang BJMP para mailabas at madala sa ospital si Andrea. Dito kami ay nagagalit. Dahil ang isang detenido, kahit sino pa man siya, lalo-lalo na ang mga maserang kondisyon ng pagbubuntis ng isang kababaihan, ay hindi dapat binabaliwala. Karapatan ng sino man ang magpatingin sa kanyang doktor, sa kanyang ninanais, ang mabigyan ng sapat at angkop na lunas at medical services na dapat ay nararamdaman niya. Ito po ay nakakalungkot dahil kitang-kita sa ganitong sitwasyon ang paglabag sa karapatan ng tao ng Aquino administration. Lalo-lalo na ang karapatan sa kalusugan, which is a basic human right. Kaya kami po ay nakikita. At lalo-lalo na po bilang ina, walang puso ang hindi pagbibigay ng karapatan kay Andrea na makasama man lang ang kanyang anak hanggang sa hantungan ng libingan. Kailangan ng oras lang. Bakit? May oras ba ang pagbibigay halaga sa iyong pagbibigay sa iyong anak? Ang makapiling siya bago ba siya malilindi. Kaya kami sa sektor ng kalusugan ay nakikiisa
sa ating paghingi ng hustisya dito sa nangyari. Kailangan mapalaya si Andrea dahil hindi malinaw ang kanyang pagkakadiin at magkaroon din ng hustisya kay Baby Jonah Andrea. Our deepest condolences for the death of your beautiful, wonderful daughter, Leona Andrea. Her time in this life was short, but her life and her death will forever be a living testimony to the whole international community. Mananapin po kami, tuloy-tuloy ang aming pagkilot, tuloy-tuloy ang aming pakikibaka, tuloy-tuloy ang aming pagmumula para doon sa gusto namin kinabukasan na tunay na malaya. Salamat po. Sabi nga namin, ang nangyari kay Baby Jonah ng isang direktang pagpaslang at dapat hingin directly accountable ang hawak ng kapangyarihan doon sa mga kamilipit na ginawa kay Andrea. Ito po ang pahayag o pag-aabot ng mga ng politika sa Sangka Gusto Docente kay Andrea. Pagkakilakay kay Andrea. Paus puso kaming nakikiraman sa napakaagang pagpanaw ng inyong sanggol na si Baby Jonah Andrea. Lubos din ang pagdadalang namin sa silapit ninyong pagmumulid, kahirapan at kapabayaan ng pagkakamal kayo ng mga batang bersa ng pasisya sa Estado. Nakikiisa kami sa milyong-milyong Pilipino at kapanalig sa pagtataguyod sa nagtatangwang tao sa loob at labas ng bayan natin sa pagkondem ang President Philippines sa Bureau of Investigation at Bureau of Trade Management of the Philippines sa kriminal na kawayan sa paghawak sa mga gantong buntis at sa mga bagong mga. Ang pagkasabi ni Baby Jonah Andrea sa dalawang araw niya sa pagtundo ang patunay na hindi naibigay sa kanya ang mga kondisyon favorable sa malusog at ligtas na paglaki ng bata sa sinapunan. Ikaw, Baby Jonah Andrea, ang pinakahuli sa angkan inagahon Jerusalem na walang kabas ng atas at pinapinagil ka, pulisya at gobyerno dahil lamang sa pagiging ako o kapamilya ni Carlos. Papanagutin natin ang baysala, ang mga baysala sa krimen na ito dapat sa mga batang sinilangan ng nasa sinasayang bahay. Kung sa panahon ng Los Niños Inocentes at ni General Smith ng US Army kasama algit na Santando na napatang sininangat may edad na 10 taon pataas at inusik at pinatay habang nasa sasaunan at pinasla. Si Baby Jonah Andrea ay pinapaslang na nagpasista ng Estado habang nasa sasaunan pa ang hulingin kita Andrea isa ang walang buwakan ng kapares sinampahan ng mga gawang kasong kriminal at pinagdain ang nararapat at regular na pagkakasuri sa OPKN na doktor at ang iba pang makulapling kalagayan para sa kulungan para sa mga binagong buntis. Ibaling natin ang katig-katig sa ibayong revolusyonaryo katatama. Alain si Andrea Rosado. Alain ang lahat ng bilanggong politika, justisya para kay Baby Jonah Andrea. Ang bilanggong politika sa Kaprame, review ng Mayo 2014. Vilma Osoyan Lamson, Gloria Tecage Almonte, Lauren Alfonso Villaflor, Josie Nepa, Ramon Alvente, Carmen Correa, Benito Jackson, Benito Montes, Rex Villaflor, Jose Tenano,
Rolando Romana at Eduardo Serrano. Upang ipagtanggol